Noong nag-73 anyos ako, hinarap ako ng sarili kong anak sa harap ng lahat at sinabi niya, sa malamig na boses halos nanunuya, "Matanda ka na, wala ka ng silbi, Itay. Hindi ka na nga dapat nandito." Sa sandaling iyon, walang umimik, walang nagtanggol sa akin. Wala ni ang manugang ko, ni ang mga apo ko, o ang dalawa ko pang anak. Lahat sila ay tumahimik na parabang totoo ang sinabi niya, na parabang isa na akong sagabal sa buhay nila. Hawak ko pa ang plato na may hiwa ng cake na binili ko mismo noong isang araw, dahil walang sinuman ang nakaalala na bumili. At doon, nakatayo sa gitna ng bakuran ng bahay, na itinayo ko ng dalawang kamay kong puno ng kalyo, naunawaan ko ang lahat. Naunawaan ko na para sa kanila, isa na lang akong pabigat. Sa sandaling iyon, may nabasag sa kaloob-looban ko, ngunit mayroon din namang gumising. Kaya gawin mo ito, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa dulo, dahil magugulat ka sa nangyari kinabukasan, at ibahagi mo ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Pagkatapos, sabihin mo sa akin kung aling bahagi ang tumagos sa puso mo, at sabihin mo rin sa akin kung anong lungsod ka nakikinig. Ako si Lolo Tomasito Mang Toti de la Cruz. Ipinanganak ako sa Bataan sa isang simpleng bahay na kawayan at kahoy. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko sa konstruksyon. Nagsimula ako sa paghahalo ng semento para sa mga nakatatandang mason. Pagkatapos, natuto akong gumawa ng mga haligi, pundasyon at bubong. Gumawa ako ng mga eskwelahan, mga munisipyo at mga bahay ng mayayaman. Ngunit ang pinakamalaking ipinagmamalaki ko ay ang sarili kong bahay. Iyon kung saan nakatira ngayon ang anak ko kasama ang kanyang asawa at mga anak. Itinayo ko ang bahay na iyon, ladrilyo sa ladrilyo, walang arkitekto, walang utang sa bangko, gamit lang ang sipag at pananampalataya. Bata pa ako nang ikasal kay Lusing, ang kasama ko sa buhay. Ang pinakamatapang at pinakamatamis na babaeng nakilala ko. Nagkaroon kami ng 3 anak, si Raulito, si Ernesto at si Carmela. Nang magkasakit si Lusing, kasama niya ako araw-araw. Naglilinis, nagpapainom ng gamot, nagpapakain at nagmamahal. Hindi ko siya kailanman pinabayaan. Kahit hindi na niya ako nakikilala, nandyan pa rin ako at hawak ang kanyang kamay. Nang siya'y yumao, isang piraso ng sarili ko ang nawala kasama niya. At alam mo ba ang naisip ko? Na pagkatapos noon, haalagaan ako ng mga anak ko, natitingnan nila ako bilang halimbawa ng pag-ibig, ngunit sa paglipas ng panahon, lahat ay nagbago. Si Raulito, ang panganay, ay naging malamig, puro rason, walang pag-alaala sa puso. Palagi niyang gustong maging mas nakatataas sa kanyang ama. Nag-aral siya ng administrasyon, nag-asawa ng taga-syudad, bumili ng bagong kotse, at nagsimula nila akong tingnan na parang lumana ako, obsolete. Una, mayroon lang mga pabalat-bungang komento. "Itay, huwag mo na yan gawin, hayaan mo na lang ang mga bata." Pagkatapos, ang mga imbitasyon na hindi na dumarating. At sa wakas, ang parira lang iyon sa aking kaarawan, matandang walang silbi. Nang gabing iyon, pagkatapos ng salu-salo, walang nagpaalam ng maayos. Naupo ako sandali sa terasa. Nakikinig sa mga kuliglig at nakatingin sa langit, iniisip si Lusing. Alam mo, may mga katahimikan na sumisigaw, at ang katahimikan ng gabing iyon ay nagsabi sa akin ng lahat, hindi ka nakabilang dito. Ngunit nakalimutan nila ang isang maliit na detalye. Maaaring matanda na ako, pero hindi ako gago. Maaaring pagod na ako, pero hindi ako mahina. Hindi ako kailanman naging uri ng taong nagpapakita ng sarili bilang biktima. Kaya kinabukasan, maagang maaga, bumangon ako, tahimik na nagkape, nagsuot ng aking asol na kamiseta. Iyon ang sabi ni Lusing na bagay sa mga mata ko. Kinuha ko ang itim kong maleta at nagpunta sa notaryo. Sa loob ng maletang iyon, hindi lang mga papeles ang naroon. Naroon ang lahat ng hindi ko kailanman sinabi kahit kanino. Akala ni Raulito na kanya ang bahay dahil lang nakatira siya doon kasama ang pamilya niya. Hindi niya kailanman binasa ang titulo. Hindi niya kailanman inabala ang sarili na malaman kung kaninong pangalan nakatala ang lupa at lalong wala siyang ideya kung ano ang iningatan ko sa isang bangko, sa isang account na hindi alam maging ng iba kong anak. Tingnan mo, hindi ako tao ng luho, pero hindi rin ako uto-uto.
Mula nang magretiro ako, tahimik akong nag-iipon buwan-buwan. Sa simula, hindi kalakihan, pero sa paglipas ng panahon, sa tulong ng interes, naging isang magandang halaga na ito at ang pinakamaganda, lahat ay nakapangalan sa akin. Sa notarya, humingi ako ng konsultasyon sa abogado, isang batang lalaking matalino na nakinig sa akin ng may respeto. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya, ipinakita ko ang mga papeles, at sinabi ko ng mahinahon, gusto kong ayusin ang lahat ng malinaw. Gusto kong baguhin ang testamento ko at maglagay ng mga tiyak na kondisyon. Ngumiti siya ng medyo nagulat at nagtanong, sigurado po kayo, Mang Toti? Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko, mas sigurado pa kaysa kailanman. Paglabas, umupo ako sa isang bangko sa plaza, huminga ng malalim at pinagmasdan ang mga taong nagdaraan. Mga batang tumatawa, mga tindero na sumisigaw, isang mag-asawa na nagtatalo, mga lolo't lola na naglalakad ng mabagal. At naisip ko, umiikot ang mundo kahit tawagin ka pang walang silbi. Ngunit ang desisyon na ginagawa mo pagkatapos masaktan ay ang nagtatakda kung mananatili ka bang nakatayo o nakaluhod. At doon mismo, sa bangkong iyon, nagpasya akong oras na para magbigay ng hustisya, hindi paghihiganti, kundi hustisya. Kailangang maintindihan ni Raulito na ang isang ama ay hindi basta-basta na lang tatapakan at kakalimutan. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa respeto. At kung hindi niya ito naibigay noong nananahimik ako, kailangan niya itong matutunan ng sapilitan ngayon. Ngunit ang nangyari sa mismong linggong iyon ay mas mabilis pa sa inakala ko. At nang malaman niya ang ginawa ko, hindi kailanman naging magaling si Raulito sa mga sorpresang wala sa kanyang kontrol. Alam kong mayabang siya, gusto niyang mag-utos at maramdaman na nasa kanyang mga kamay ang lahat. Kaya nang dumating ang certified na sulat sa bahay na tinitirhan niya, ang mismong bahay na inaakala niyang kanya, naisip ko agad ang mangyayari, ang mukha niya na nagagalit. Ang sulat ay malinaw, walang paligoy-ligoy. Inilabas doon na sa desisyon ng legal na may-ari ng ari-arian, ang contract of loan o ginagamit lang nila ay binawi na at nasa loob ng 30 araw, kailangan na nilang lisanin ang bahay ng boluntaryo. Kapag hindi ginawa, magsisimula ang legal na aksyon. Nilagdaan ko, Mang Toti de la Cruz. Maaari akong pumunta at kausapin siya ng harapan. Maaari akong gumawa ng iskandalo kinabukasan ng salusalo, ngunit hindi. Gusto kong maramdaman niya sa loob ng ilang araw ang parehong katahimikan na naramdaman ko noong gabing iyon sa terasa. Ang parehong kawalan, ang parehong lamig ng malaman na nakalimutan ka ng mga pinakamamahal mo. Gusto kong magkaroon siya ng oras upang mag-isip dahil alam mo, minsan ang sakit lang ang gumigising sa konsensya. Pagkalipas ng 2 araw matapos matanggap ang sulat, tumawag siya. Ngunit hindi ito kalmadong tawag, hindi ito atake. Halos hindi pa ako nakakasagot, sumisigaw na siya. Ano ito, Itay? Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba kaming palayasin? Bahay ko ito. Hinayaan ko siyang sumigaw. Nananatili akong tahimik hanggang sa mapagod siya. At nang tumahimik siya, humihinga ng malakas sa kabilang linya, dahan-dahan akong sumagot ng may matatag na boses. Raulito, sinabi mo sa akin na hindi na ako kabilang diyan, na isa akong matandang walang silbi. Kaya ngayon, nagpasya akong gumawa ng isang bagay na may silbi sa aking buhay, bawiin ang aking dignidad. Natahimik siya, hindi nagtagal at naputol ang tawag. Kinabukasan, nagpakita siya sa bahay ko na nag-iisa, walang asawa, walang mga anak. At alam mo ba ang nakakatuwa? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kumatok muna siya bago pumasok. Tahimik akong nagbukas, tiningnan ko siya sa mata at nakita ko ang takot. Hindi galit, hindi kayabangan kundi takot. Ang takot ng isang taong alam na sumobra na siya. Pumasok siya at umupo. Nanatili siya ng matagal sa katahimikan, nakatingin sa sahig. Pagkatapos, nagsimula siya. Itay, hindi ko sinasadya ang sinabi ko noong araw na iyon. Kinakabahan ako, nakainom ako, biro lang iyon. Hinayaan ko siyang magsalita, ngunit bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay nagpapaalala sa akin ng sakit noong gabing iyon. Nang matapos siya, huminga ako ng malalim
at sinabi ko sa kanya ng may respeto, ngunit hindi nagpapakita ng pagsuko. Raulito, maraming beses ko nang narinig ang parehong bagay. Paghingi ng tawad na may dahilan, mga walang kabuluhang salita. Ngunit ang respeto ay hindi ini-small, ito ay pinapakita. At nagkaroon ka ng maraming pagkakataon. Sinubukan niyang magdahilan, umiyak pa nga. Sinabi niya na magbabago siya, na mahal ako ng mga anak niya, na ayaw niyang iwan ang bahay kung saan lumaki ang mga bata. Ngunit nagpakatatag ako. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang 30 araw na palugit ay nananatili, at pagkatapos noon, ang mga abogado na ang bahala. Umalis siya na nakayuko ang mga balikat, parang isang bata pagkatapos ng isang magandang leksyon, at isinara ko ang pinto na magaan ang loob dahil minsan masakit gawin ang tama pero nakakalaya ito. Sa mismong linggong iyon, marami sa pamilya ang nakakaalam. Si Carmela, ang bunso kong anak, ay tumawag na umiiyak, nagtatanong kung bakit ko ginawa iyon. Sinubukan kong ipaliwanag, ngunit hindi niya naintindihan. Sinabi niya na radikal daw ako, na dapat sana'y pinag-usapan namin ito bilang pamilya. At tinanong ko siya, at ikaw, nasaan ka nang tawagin akong matandang walang silbi? Hindi siya nakasagot. Natapos ang tawag nang sinabi niya, Itay, ayaw kong mawala ka. At sinabi ko sa kanya, kung ganoon, huwag mo akong mawala ngayon na nagpasya akong hindi ko napapayagan ang sarili kong mawala. Lumipas ang mga araw, at kasama nito, isang kapayapaan ang nagsimulang lumaki sa loob ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, natulog ako ng mahimbing. Alam na kahit iniisip ng mundo sa labas na matanda na ako para magdesisyon, ako pa rin ang may-ari ng sarili kong kapalaran. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang gagawin ni Raulito pagkatapos. Dahil sa desperasyon niya na huwag mawala ang komportable niyang buhay, nagawa niyang gumawa ng isang hakbang na hindi ko kailanman naisip, isang hakbang na kahiya-hiya, kaduwagan at mapanganib. At doon ko napagtanto na nagsisimula pa lang ang giyera. Akala ko, ubos na si Raulito na pagkatapos makita ang katatagan ko, yuyuko na siya, hihingi ng tunay na tawad at magsisimula sa simula. Ngunit hindi. Ang pride ay parang piring sa mata at may mga taong mas gusto pang mabangga ng libu-libong beses kaysa tanggalin ito. Noong sumunod na linggo, tinawagan ako mula sa bangko. Isang napakabait na binibini ang nagsabi sa akin na mayroong hindi pangkaraniwang pagtatangkang pasukin ang aking account, na may nagtangkang gumamit ng aking mga detalye. Ngunit na-block ang password pagkatapos ng ilang beses na maling pagpasok. Nang kinumpirma ko na hindi ako iyon, tumahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong, mayroon po ba kayong kamag-anak na may access sa inyong mga personal na dokumento, Mang Toti? At doon ko agad nalaman. Sa mismong gabing iyon, nakatanggap ako ng isa pang sorpresa. Isang opisyal ang kumatok sa aking pinto na may hawak na notifikasyon. Nag-upa si Raulito ng isang abogado at sinubukan niyang ipagtalo ang pag-aari ng bahay. Sinabi niya na mayroong verbal agreement ng donasyon na binigay ko raw sa kanya ang bahay bilang regalo. Puro kasinungalingan, alam niya na walang papel, walang kontrata, walang sumusuporta sa sinasabi niya. Ngunit ang problema ay umasa siya sa kaguluhan. Gusto niya akong pahirapan, itulak sa limitasyon at pag-urin sa mga papel at doon sumusuko ang karamihan. Ngunit alam ko na ang laro na iyon. Sa buong buhay ko, hinarap ko ang mga arkitekto na gustong manamantala sa obra, mga amo na gustong bawasan ang aking sahod. Alam ko kung paano gumalaw ang mga tao kapag gusto nilang manipulahin at handa ako sa pagkakataong ito. Nagpunta ako sa abogado ko. Dinala ko ang lahat ng aking mga papeles, ang aking mga kopya, ang aking mga record at humingi pa ako ng iba pa na magsimula kami ng isang formal na investigasyon para sa pagtatangkang fraud at ilegal na pag-access sa aking bank account. Dahil ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pride, ito ay tungkol na sa krimen. Lumipas ang mga araw at nagsimulang mag-pressure si Raulito. Tumatawag siya, nagte-text, sinasabing sinisira ko ang pamilya, na malungkot ang mga anak niya, na ipapapublic niya ang lahat ng ito, na ipapahiya niya ako sa harap ng lahat. Binasa ko ang bawat mensahe at naisip ko, hindi ko yan anak. O marahil,
Naging siya talaga iyon sa lahat ng oras at hindi ko lang gustong makita. Sa huli, ang pinakamasakit bilang isang ama ay hindi ang pagtataksil, kundi ang mapagtanto na hindi ito kamalian, kundi isang desisyon. Paulit-ulit, sadyang ginawa, malamig. Ngunit ang Diyos, may sariling kaparaanan. Nang akala kong nag-iisa na ako sa laban na ito, may nangyari. Isang matandang kaibigan ko si Mang Miguel na naging notaryo sa loob ng mahigit 30 taon sa rehiyon ay nalaman ang lahat at nagpakita sa bahay ko ng walang abiso, may hawak na folder. Sinabi niya, "Toti, narinig ko ang nangyayari at tingin ko makakatulong ito sa iyo." Sa loob ng folder ay may mga lumang kopya, nilagdaan at selyado ng orihinal na kontrata ng pagbili ng lupa ng bahay. Isang lumang dokumento na may petsa, may mga saksi at mayroon pa isang updated na titulo mula pa noong 5 taon na ang nakakaraan na may pangalan ko bilang nag-iisang may-ari. Iningatan ni Mang Miguel ang mga kopyang iyon bilang precautions at ngayon lang niya naalala. Para bang sinasabi ng tadhana sa akin, hindi ka nag-iisa. Hawak iyon, bumalik ako sa abogado at pinalakas namin ang demanda. Ngayon, hindi na si Raulito ang sumusubok patunayan ang isang bagay, kundi ako na may matibay na ebidensya na nagpapakita ng masamang intensyon niya. Nag-file kami ng formal na denunsya para sa pagtatangkang fraud, violation ng data at falsifikasyon ng deklarasyon. Tiningnan ako ng abogado ng seryoso at sinabi, "Mang Toti, dito, maaaring magkaroon ng criminal record ang anak ninyo." Huminga ako ng malalim, ipinikit ang mga mata ko sandali at sumagot, "Hindi iyon ang gusto ko." Ngunit kung pinili niya ang landas na iyan, kailangan niyang harapin iyon bilang isang lalaki. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Nakatanggap si Raulito ng notifikasyon mula sa hukuman at biglang ang leon ay naging daga. Pumunta siya sa opisina ng abogado na nakayuko ang ulo, sinasabing gusto niya ng settlement na ang lahat ay isang misunderstanding, ngunit huli na ang lahat, kasangkot na ang piskalya. At isang bagay ang natutunan ko, ang hustisya na itinitigil dahil sa awa ay nagiging kawalan ng hustisya para sa matuwid. Nang gabing iyon, umupo akong muli sa terasa. Ang langit ay malinaw at ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak na mahal ni Lusing. At naisip ko, paano kami nakarating dito? Paano na ang isang ama ay nauwi sa legal na pagharap sa sarili niyang anak? Ang sagot ay nanggaling ng mahina sa puso. Kapag ang pag-ibig ay nadudurog ng pagkamakasarili, ang natitira na lang ay ang tapang. Ngunit ang hindi ko alam ay dadalhin ng prosesong iyon ang isang bagay na mas malalim pa. Dahil sa panahon ng investigasyon, may natuklasan sila na hindi ko kailanman inakala at iyon ang magbabago sa lahat. Hindi ko inakala na ang investigasyong iyon na nagsimula lang bilang isang makatarungang pagtatanggol sa kung ano ang akin ay magbubunyag ng isang bagay na sisira sa aking kaluluwa. Pagkatapos ng isang linggo na natanggap ni Raulito ang court summons, tinawagan ako ng abogado ko at sinabi na kailangan niya akong makita ng personal. Nagpunta ako ng maaga, tulad ng dati, dala ang aking folder at masikip ang sikmura. Sinalubong niya ako ng may seryosong mukha, ngunit hindi ito galit o legal na pag-aalala. Ito ay iba pa, para bang ang sasabihin niya ay hindi lamang profesional, kundi personal. Umupo ako sa harap niya at sinabi niya ng dahan-dahan, "Mang Toti, sa pagrepaso ng mga bank transaction at mga dokumentong nilagdaan sa inyong pangalan, may lumabas na sensitibong bagay." Tumaas ang kilay ko sa pagkalito at nagpatuloy siya. Nagkaroon ng pagtatangkang palsipikasyon ng pirma sa isang aplikasyon para ilipat ang inyong savings account sa pangalan ng ibang tao. Natahimik ako, hindi ko lubos maintindihan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang papel. Ito ay isang porma mula sa bangko na may pangalan ko, numero ng kliyente, at isang pirma na nagtangkang maging katulad ng akin, ngunit hindi. Alam ko agad. At ang pinakamasakit, ang pangalan ng beneficiary na lumabas doon ay hindi kay Raulito, kundi sa asawa niya, si Aling Lita, Alicia. Tinitigan ko ang dokumentong iyon ng matagal. Hindi ako nagsalita. Naramdaman ko lang na parang nagsasara ang dibdib ko. Hindi lang niya gusto akong paalisin sa sarili kong bahay.
Tinangkarin nilang ubusin ang aking account at ang mas masahol, hindi man lang sila naglakas loob na gawin ito gamit ang sarili nilang pangalan. Ginamit nila ang babae bilang kalasag, na para bang isa akong matandang hangal na hindi makapapansin ng anuman. Sinabi sa akin ng abogado na alam na ng piskalya na maaari itong magpalala sa kaso, na hindi na ito civil na usapin, kundi kriminal na. Fraud, suplantasyon ng identity, attempted estafa, lahat iyon. Tumango ako, ngunit sa loob ko, hindi ko alam kung gusto kong sumigaw o umiyak. Paano kami nakarating dito? Kailan nag-iba ang anak ko? Naging isang taong kayang magnakaw sa sarili niyang ama. Umalis ako sa opisina na iyon na mas matanda pa kaysa kailanman. Naglakad ako sa plaza na parang isang multo. Umupo ako sa parehong bangko kung saan ilang linggo na ang nakalipas ay nagpasya akong bawiin ang aking dignidad. At doon, naramdaman kong talo ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Dahil isang bagay ang lumaban para sa hustisya, ngunit iba naman ang tuklasin na ang taong pinalaki mo ng may labis na pagmamahal ay naghuhukay na ng iyong emosyonal na libingan nang hindi mo napapansin sa loob ng maraming taon. Ginugol ko ang gabi na hindi natutulog. Nagpaikot-ikot ako sa kama, tinitingnan ang kisame at inaalala si Raulito noong bata pa siya, noong hawak niya ang kamay ko para tumawid sa kalsada, noong sinabi niya sa akin, "Itay, huwag kang aalis." Tuwing aalis ako para magtrabaho, nasaan na ang batang iyon? Saang kurbada ng daan siya nawala sa akin? O mas masahol, ako ba ang nagtulak sa kanya nang hindi ko namamalayan? Pagdilat ko, may desisyon akong matibay sa kaluluwa. Nagpunta ako sa bangko, humiling ako na isara ang lahat ng account, pinalitan ko ang mga pirma, ang mga digital access, lahat. Nagbukas ako ng bagong account sa ibang branch, malayo, sa ibang lungsod, lahat nakapangalan sa akin. At isang bahagi ng perang iyon ay kinuha ko ng cash dahil ngayon, mas higit kaysa kailanman, naintindihan ko na ang kapayapaan ko ay hindi nakasalalay sa mga papel o sa mga pangako. Mismong hapon na iyon, nakatanggap ako ng voice message, si Raulito. Ang boses niya ay nanginginig, naputol. Sinasabi niya na patawarin ko raw siya, na iyon ay isang masamang sandali, na ang asawa niya ay gusto lang siyang tulungan na ayusin ang finances ng pamilya. Humihingi siya ng tawad na huwag ituloy ang demanda, na isipin ko ang mga apo na ang lahat ng ito ay maaayos bilang pamilya. Pinakinggan ko ang mensahe ng buo at sa huli, binura ko ito ng hindi sumasagot. Dahil ang pamilya ay hindi ang tumatawag sa iyo kapag may kailangan, ito ay ang gumagalang sa iyo kahit hindi kayo magkasundo. At nalampasan na niya ang linyang iyon ng maraming beses. Nang gabing iyon, naghanda ako ng kape tulad ng dati. Umupo ako sa terasa, tiningnan ang langit na puno ng bituin at naisip ko, minsan pinapayagan ng Diyos na bumagsak ang mga maskara. Hindi para mapuot ang isang tao, kundi para makalaya. Ngunit ang susunod na mangyayari sa mga darating na araw ay magbabago sa takbo ng lahat. Dahil ang hustisya, kapag lumakad, ay maaaring mabagal, ngunit kapag dumarating ito ng buo. Alam ko na sa sandaling magsimula ang sistema ng hustisya, wala nang atrasan. Maraming tao ang naniniwala na ang pagdedemanda sa isang anak ay isang bagay na ginagawa sa lamig, sa galit, o sa pagkauhaw sa paghihiganti. Ngunit hindi. Walang mas nakakapagod kaysa kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa isang taong ikaw mismo ang nagturo lumakad. Bawat tawag ng abogado, bawat dokumento na kailangan kong pirmahan, bawat bagong ebidensya na lumalabas, ay parang pagpunit sa mga piraso ng puso ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit alam ko rin na kung hindi ko ito gagawin, kung hahayaan ko itong lumipas dahil sa awa o takot, tatapusin ko ang aking mga huling taon na nararamdaman ko na parang anino sa loob ng sarili kong kwento at hindi ko iyon papayagan. Pagkatapos ng ilang araw, pinatawag ako ng piskal upang formal na magbigay ng pahayag. Dumating ako sa gusali ng piskalya nang may matatag na hakbang, ngunit masikip ang dibdib. Ang pasilyo ay umaamoy ng moisture, ng mga lumang papel at ng reheated na kape. Pinaupo nila ako sa isang opisina na may mesa na metal, isang desk na puno ng mga folder, at isang computer na umuugong sa bawat pindot ng key. Tinanong nila ang lahat, mga petsa,
pangalan, sitwasyon. Sumagot ako ng kalmado. Wala akong itinatago. Ngunit nang ilagay nila sa harap ko ang pinalsipikang porma at tinanong kung kinikilala ko ba ang pirma bilang akin, naramdaman ko ang kirot sa sikmura. Sinabi ko ng malakas, hindi iyan ang pirma ko at masakit sabihin, ngunit kinikilala ko ang pangalan ng naglagay niyan diyan. Nang matapos ko ang pahayag, tinitigan ako ng piskal ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, Mang Toti, hindi pangkaraniwan na ang isang tao sa inyong edad ay magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito, ngunit ang ginagawa ninyo ay hustisya. Tumango ako at sumagot, hindi ako pumunta dito upang humingi ng kulungan para sa anak ko. Pumunta ako dito upang bawiin ang aking pangalan at ang aking kapayapaan. At iyan ang paninindigan ko hanggang sa huli. Pagkatapos ng 1 linggo, tinawagan ako mula sa hukuman. Sinabi nila sa akin na naglabas ang huwes ng preventive restraining order na habang tumatagal ang proseso, hindi maaaring lumapit sa akin o makipag-usap ng direkta si Raulito. Nagulat ako rito dahil kahit hindi na siya nakikipag-usap sa akin sa loob ng mga linggo, ang malaman na ipinagbabawal ito ng isang opisyal na papel ay parang makita na nakasulat sa tinta ang nakasulat na sa kaluluwa na may nasira sa pagitan namin at na marahil ay hindi na ito maayos. Ngunit ang buhay ay hindi humihinto. At habang nangyayari ang lahat ng ito, nagpatuloy ako sa aking mga araw. Bumangon ako ng maaga, naghanda ng breakfast, nagbasa ng pahayagan, naglakad sa baryo. Binabati ako ng ilang kapitbahay ng may awa, ang iba naman ay may respeto. Ang ilan ay bumubulong ng mga bagay na hindi ko maintindihan, ngunit hindi ko na iniyoko ang aking ulo dahil natuklasan ko na walang mas masahol na parusa kaysa mabuhay ng may hiya sa mga bagay na hindi mo ginawa. Isang araw, habang nakapila ako sa palengke, lumapit sa akin ang isang matandang babae na kilala ko. Tiningnan niya ako ng may luha sa mata at sinabi ng mahina, Mang Toti, nakita ko ang lumabas sa mga lokal na balita at gusto ko lang sabihin na hinahangaan ko ang tapang ninyo. May anak din ako na nagpalayas sa akin sa bahay ko, ngunit wala akong lakas ng loob na tulad ng sa inyo. Tiningnan ko siya, hinawakan ang kamay niya at sinabi ko, hindi ito tapang, Aling Lupe. Ito ay pangangailangan. Kapag hindi na kaya ng kaluluwa, kailangang gumawa ng isang bagay, kahit masakit. Ang usapang iyon ay nagmarka sa akin dahil naintindihan ko na hindi ako ang nag-iisa, na may maraming matatanda na tulad ko, pinatahimik, hinamak, itinaboy, na nananahimik dahil sa pag-ibig, dahil sa takot o dahil sa hiya. At nagpasya ako na kahit anong mangyari, hindi na ako muling tatahimik. Pagkatapos ng ilang araw, tinawagan ako ng abogado ko na may balita. Sinabi niya sa akin na may sapat ng ebidensya ang piskalya upang pormalin ang akusasyon na ang initial hearing ay magaganap sa loob ng 2 linggo. Tinanong ko siya kung maaari bang makulong si Raulito at sinabi niya, posible. Ngunit iyon ay nakasalalay sa huwes. Kami ay magpapakita lang ng katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako gaanong natulog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan na ang nagsimula bilang isang depensa ay ngayon ay isang bukas na giyera. At kahit hindi ko gustong manakit, hindi rin ako susuko. Lumipas ang mga araw, ang lungsod ay nagpatuloy sa ritmo nito. Ang mga kotse, ang mga kampana ng simbahan, ang mga nagtitinda ng tinapay sa paggising ng araw, lahat ay mukhang normal, ngunit sa loob ko, bawat araw ay isang laban. Masakit makita ang mga lumang litrato, masakit dumaan sa mga lugar kung saan kami madalas magkasama bilang pamilya, masakit ang katahimikan ng mga apo ko na hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit alam ko rin na ang sakit ay hindi dahilan upang sumuko, na ang sugat na iyon ay gagaling lamang sa katotohanan at sa hustisya. Dumating ang araw ng hearing. Isinuot ko ang pinakamaganda kong kamiseta, ang may puting butones. Nag-ayos ako ng maingat. Dumating ako ng maaga. Ang silid ay malamig, may mga bangko na kahoy at isang batang huwes na may seryosong mukha. Si Raulito ay naroon kasama ang kanyang abogado. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi rin ako. Ang bawat isa ay umupo sa kanyang panig. Nagsimulang basahin ng huwes ang ekspediente. Binanggit ang mga kaso, attempted fraud, palsipikasyon ng pirma,
suplantasyon ng identity, malicious use ng mga bank document. Naramdaman ko na ang bawat salita ay parang isang bato na bumabagsak sa lupa. Pagkatapos ilahad ang mga katotohanan, binigyan ako ng huwes ng pagkakataong magsalita. Tumayo ako. Nanginginig ang mga binti ko, ngunit hindi ang boses ko. At nagsalita ako, hindi bilang isang amang tinaksil, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang lalaki na nagpasya na tumayo ng huli na sa buhay. Sinabi ko, "Ginang Huwes, hindi ako pumunta dito upang humingi ng parusa. Pumunta ako dito upang bawiin ang aking dignidad. Sa loob ng maraming taon, tinawag nila akong walang silbi. Tinrato nila ako na parang sagabal. At sa kabila nito, nagpatuloy ako sa pagbibigay ng lahat. Ngunit nang nakawin nila ang aking respeto, alam ko na hindi na ako maaaring tumahimik pa. Ang anak ko ay hindi nandito dahil sa naramdaman ko. Nandito siya dahil sa ginawa niya." Natahimik ang buong silid at sa katahimikan na yon, naramdaman ko na may nag-ayos sa loob ko na parang sa wakas pagkatapos ng lahat may bumalik sa dati nitong pwesto. Natapos ang hearing, hindi nagbigay ng hatol ang huwes ng araw na yon, ngunit nilinaw na may batayan upang ituloy ang proseso. Umalis si Raulito na nakayuko ang ulo. Umalis ako ng may kapayapaan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ko. Naghanda ako ng kape tulad ng dati. Umupo ako sa terasa at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na ako isang matandang nag-iisa na nakikipaglaban sa sarili niyang anino. Naramdaman ko na isa akong lalaki, isang lalaki na naging ama, manggagawa, asawa, at ngayon ay may-ari na rin ng sarili niyang buhay. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay darating pa. Pagkatapos ng ilang araw ng hearing, ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang ritmo. Ngunit sa loob ko, nagbago na ang lahat. Umalis ako sa hukuman na may pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Hindi ito kagalakan, hindi ito kalungkutan, ito ay nasa gitna, na parang inalis nila ang isang bigat sa dibdib ko. Ngunit sa parehong oras ay nag-iwan ng isang butas. Dahil sa huli, ang bawat ama ay nag-iingat ng pag-asa, gaano man kaliit, na ang anak niya ay babalik balang araw, hihingi ng tunay na tawad, kikilalanin ang pagkakamali. Ngunit nang makita ko si Raulito na may malamig na tingin, walang sinasabing isang salita, hindi man lang nag-angat ng mata para tingnan ako, naintindihan ko na pinili na niya ang kanyang landas, at sa wakas, pinili ko na rin ang akin. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nakatanggap ako ng bisita na hindi ko inaasahan. Si Mateo ito, ang panganay na anak ni Raulito. Lalaki na siya ngayon, nasa mga 22-23 anyos. Ngunit naalala ko pa rin siya na tumatakbo ng nakapaa sa bakuran, umaakyat sa mga puno ng huerto, humihingi sa akin ng mga kwento bago matulog. "Lolo, magkwento ka pa ng isa tungkol sa probinsya, yung tungkol sa pagkakakilala ninyo ni Lola Lusing." Nang buksan ko ang pinto at makita siyang nakatayo doon, may backpack sa likod at may luha sa mata, natigilan ako. Hindi dahil sa nagulat ako na makita siya, kundi dahil sa tingin niya, nakita ko ang isang bagay na matagal nang hindi ko nakita sa pamilyang iyon, katotohanan. "Pwede po ba akong pumasok, Lolo?" Tanong niya sa mahinang boses, na parang nasasaktan siya sa bawat salita. Binuksan ko ang pinto nang walang sinasabi. Umupo siya sa parehong kahoy na silya kung saan umupo ang kanyang ama ilang linggo na ang nakakaraan. Ngunit iba ang enerhiya. "Patawad po na dumating ako ng walang abiso, pero kailangan ko po kayong makita. Hindi alam ni Mama na nandito ako at si Papa, kung malalaman niya sasabog siya. Pero wala akong pakialam." Hinayaan ko siyang magsalita. Hindi ko siya ginambala. Dahil minsan, kailangang maglabas ng damdamin ang batang kaluluwa ng walang harang. Nakita ko po ang lahat, Lolo. Binasa ko ang mga papeles, nakita ko ang mga email, pinakinggan ko ang mga recordings na ibinigay ng abogado ninyo. Ayaw kong i-justify si Papa dahil ang ginawa niya ay walang justification. Gusto ko lang po na malaman ninyo na hindi lahat kami ay katulad niya, na hindi ko kayo kailanman tiningnan bilang isang matandang walang silbi. Sa katunayan, kayo lang ang nagsasalita sa akin ng may katotohanan sa pamilyang ito. Naramdaman ko ang buhol sa lalamunan ko. Nilunok ko ang mga luha, ngunit ang boses ko ay medyo nagbago nang sinabi ko, "Salamat, anak."
Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto na tinangkang nakawin ng iyong ama. Ikinuwento sa akin ni Mateo na matagal na siyang hindi nakakasundo sa kanyang mga magulang, na sinubukan niyang magsalita, pigilan ang mga desisyon, maglagay ng kaunting katinuan. Ngunit sa tuwing ginagawa niya iyon, pinapatahimik siya, tinatrato siya na parang traidor dahil mayroon siyang puso. Sinabi niya sa akin na nag-away sila ng kanyang ama dahil sa nangyari sa hearing, na nagbanta pa siyang aalis sa bahay kung ipagpapatuloy pa nila ang walang kabuluhang kaso na iyon. Pinakinggan ko siya at sa isip ko, ang larawan ng bata na inalagaan ko noong walang oras si Raulito, ang mga hapon na dinala ko siya sa talyer, noong tinuruan ko siyang gumamit ng martilyo, noong ipinaliwanag ko sa kanya kung paano magtanim ng buto. Lahat iyon ay bumalik ng biglaan at naintindihan ko na kahit nawalan ako ng isang anak, hindi ko nawala ang lahat. Niyakap ako ni Mateo bago umalis. Sinabi niya na gusto niyang bumisita ng mas madalas, na ayaw niyang maramdaman kong nag-iisa ako, na kung magpasya akong umalis sa lungsod na iyon, gusto niya akong samahan. Ngumiti ako sa kanya. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabi, "Lagi kang may pwesto kung saan man ako naroroon, anak ko, lagi." Nang gabing iyon, iba akong natulog, hindi na mas magaan, ngunit mas may kasama dahil ang puso, kapag nababasag, ay nagbubukas din at minsan doon pumapasok ang liwanag. Ngunit hindi huminto doon ang kwento. Pagkatapos ng ilang araw, tinawagan ako ng abogado ko na may balita. Sinabi niya sa akin na sinubukan ni Raulito na makipag-areglo extrajudicial, na nagpadala siya ng sulat na nilagdaan ng kanyang sariling kamay, kinikilala ang palsipikasyon, humihingi na suspindihin ang proseso kapalit ng total silence mula sa akin. Gusto nilang takpan ang lahat, na manahimik ako, na huwag lumabas sa press, na huwag makipag-usap sa pamilya. Hiniling ko sa abogado na padalhan ako ng kopya ng sulat na iyon at binasa ko ito ng kalmado. Ito ay elegante, mahusay na nakasulat, puno ng justification, ng mga parirala tulad ng malmomento, financial pressure, malasesoramiento, excess of confidence. Ngunit walang kahit isang salitang nagsasabing patawad, Itay, wala. At doon ko naintindihan na ang tanging nais iligtas ni Raulito ay ang sarili niyang pangalan, hindi ang akin, hindi ang aming relasyon, hindi ang katotohanan. Sinabi ko sa abogado, hindi ako tumatanggap. Hayaan ang proseso na magpatuloy. Kung gusto niyang makipag-usap sa akin balang araw, hayaan siyang dumating bilang isang anak, hindi bilang isang negosyante. Tumahimik ang abogado ng ilang segundo at sinabi niya, "Mayroon po kayong mas malaking tapang kaysa sa karamihan ng mga lalaking kilala ko, Mang Toti." Hindi ito tapang, naisip ko. Ito ay pagod, ito ay sakit, ito ay dignidad. Mismong linggong iyon, nagsimulang pag-usapan ng lokal na press ang kaso, hindi sa mga pangalan, hindi sa mga detalye, ngunit sa mga pariralang kinikilala ng lahat. Matandang nagtatanggol sa kanyang bahay laban sa pagtatangkang pampamilyang pandaraya. Ang ilang kapitbahay ay pumunta sa akin. Ang ilan ay pumalakpak. Ang iba ay sinabi sa akin na mas mabuti pang manahimik ako at ang iba naman ay simpleng ikinuwento ang sarili nilang mga kwento. Mga byuda na pinaalis ng kanilang mga anak, mga lalaking ipinadala sa home for the aged dahil sa mga manugang na ambisyosa, mga lolo't lola na nagpalaki ng mga apo at ngayon ay hindi man lang alam kung nasaan sila. At naisip ko marahil ang lahat ng ito na nararanasan ko ay hindi lamang para sa akin. Marahil ang sakit na ito ay kailangang ikwento, hindi para maghiganti, kundi para gisingin ang iba. Ngunit ang hindi inaasahan ay darating pa. Dahil pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng hearing, ang sulat, ang katahimikan, at ang pagtataksil, may nagpakita na hindi ko kailanman inakala na babalik. At nang kumatok ang taong iyon sa aking pinto, naintindihan ko na minsan ang buhay ay may huling baraha, isang hindi nakikita ng sinuman. Nakatira ako sa terasa, tulad ng bawat hapon, nagkape kasama ng pandesal. Nang may kumatok sa pinto, wala akong inaasahan. Naisip ko na baka si Mateo ulit o ilang kapitbahay na curious sa lahat ng sinasabi sa bayan.
Ngunit nang buksan ko ang pinto, natigilan ako. Siya ito, si Aling Lita, Alicia, ang manugang ko, ang asawa ni Raulito, ang parehong nasa likod ng mga peking papel, ang nagpupuno sa ulo ng anak ko ng mga lason na ideya, ang tumitingin sa akin na para bang ako ay isang lumang halaman na sagabal sa sala. Hindi ko kailanman inakala na makikita siyang nakatayo sa harap ko, mag-isa, walang makeup, walang alahas, nakayuko ang mga mata at may bag na nakasabit sa balikat. Pwede po ba tayong mag-usap, Mang Toti? Tanong niya sa mahinang boses, halos nanginginig. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Naisip kong isara ang pinto sa mukha niya. Naisip kong sabihin sa kanya ang lahat ng iningatan ko sa loob ng maraming taon. Ngunit mayroon sa tingin niya, isang bagay sa paraan ng pagkakahawak niya sa strap ng bag na iyon, na para bang iyon na lang ang natitira sa kanya, ang nagpahakbang sa akin patagilid, at nang walang sinasabi, itinuro ko sa kanya ang silya sa porch. Umupo siya ng dahan-dahan. Hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Nilalaro niya ang kanyang mga daliri, huminga ng malalim na para bang gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya mahanap kung saan magsisimula. Alam ko pong hindi ako deserve na pakinggan ninyo, sabi niya sa wakas. Alam ko pong naging unfair ako, harsh, na hindi ko kayo binigyan ng inyong pwesto. At alam ko rin po na ang ginawa namin ni Raulito ay walang kapatawaran. Hindi ako nagsalita, tiningnan ko lang siya. Pumunta ako dito dahil hindi ko na kaya, patuloy niya. Wala na sa sarili si Raulito. Sumisigaw siya sa lahat ng oras, nagpapalo ng mga pinto, sinisisi ang lahat. Sinasabi niya na sinira ninyo ang buhay niya, pero alam ko po. Alam ko na siya ang lumampas sa linya. Pinirmahan ko ang mga papeles na iyon dahil pinakiusapan niya ako. Hiningi niya, sinabi niya na tramite lang iyon, na magiging sa inyo pa rin ang lahat, na para lang ayusin ang mga bagay. At ako, bilang isang tanga, naniwala sa kanya. At dahil lang doon pumirma ka sa pangalan ko? Tanong ko sa kanya sa wakas. Para ayusin ang lahat. Hindi po, sabi niya, yumuko pa ng mas mababa ang ulo. Ginawa ko rin po iyon dahil sa takot, dahil kung tatanggi ako, sisigawan niya ako, pagbabantaan, sinasabi na wala akong karapatan magbigay ng opinyon. At sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na naging kakutsaba ako, hindi lang sa estafa, kundi pati na rin sa paghamak niya sa inyo. Naging makapal ang katahimikan sa pagitan namin. Nagsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga puno at ang huni ng mga ibon ang pumupuno sa mga puwang kung saan hindi namin alam kung ano ang sasabihin. At ngayon, ano ang gusto mo? Tanong ko ng kalmado. Pumunta ka ba dito upang hilingin na bawiin ko ang demanda? Hindi po. Mabilis niyang sagot na may luha sa mata. Hindi ako pumunta para doon. Pumunta ako upang sabihin sa inyo na aalis na ako sa bahay, na hindi ko na kayang mamuhay kasama ang isang lalaki na kayang gawin iyon sa sarili niyang ama at lalo na pagkatapos ng ginawa niya sa mga bata. Sa mga bata? Tanong ko na nag-aalala. Tumango siya, pinunasan ang kanyang pisngi. Nagsimulang tratuhin sila ni Raulito nang may parehong kaharasan, sinisigawan, iniinsulto kung binabanggit nila ang pangalan ko. Sinubukan ni Mateo na protektahan ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya kayang hawakan ang lahat. At ako, naintindihan ko na kung hindi ako aalis ngayon, lalaki ang mga anak ko na mapupuot tulad niya. Nanatili akong tahimik, hindi dahil sa hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil sa aking puso ay mayroong napakatinding halo ng kalungkutan, ginhawa, at awa na anumang salita ay lalabas na baluktot. Gusto ko lang po na malaman ninyo ang katotohanan, sabi niya, tumayo. At kung gusto ninyong makita ang mga bata balang araw, miss na po nila kayo. Hindi nila sinasabi dahil takot sila, pero nagtatanong sila tungkol sa inyo. At ako, miss ko rin sila, lalo na kapag wala kayo. Kinuha niya ang bag niya at humakbang patungo sa pinto. Nanatili akong nakaupo, nakatingin sa horizon, at nang malapit na siyang tumawid sa threshold, sinabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Lita, kung aalis ka, huwag kang lilingon, ngunit huwag ka ring babalik ng walang laman ng kamay. Dalhin mo ang natutunan mo, dahil kung hindi tayo matututo, uulitin lang natin. Huminto siya, tumango, at umalis ng tahimik.
Nang gabing yon hindi ako natulog. Naisip ko ang lahat, si Raulito, kung paano kami nakarating doon. Si Mateo, ang mga bata, si Lusing, na tiyak na nanggugulo sa langit na nakikita ang lahat ng ito. At higit sa lahat, naisip ko ang sarili ko. Ang lalaking naging ako, ang ako ngayon, at ang natitira pa sa akin na gagawin. Pagkagising sa umaga, nagpasya akong oras na para kumilos. Nagpunta ako sa bangko, inayos ko ang aking mga account, pagkatapos ay dumaan ako sa notarya. Gusto kong ayusin ang lahat, walang half-baked, dahil natutunan ko na ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa sarili mo kapag tumanda ka na ay ang walang utang na loob sa sinuman. Paglabas, dumaan ako sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga apo ko. Tumayo ako sa kabilang kalye, pinagmamasdan sila mula sa malayo. Nakita ko silang lumabas na may mga backpack, nag-uusap sa isa't isa. Naghihintay si Mateo sa kanto. Nang makita niya ako, tumawid siya sa kalsada. Niyakap ako ng mahigpit. Iyon ang mga yakap na hindi kailangan ng mga salita. At sa tingin pa lang niya, alam kong alam niya ang nangyari. Salamat po sa lahat, Lolo, sabi niya. Dahil hindi po kayo nanahimik. Dahil tinuruan niyo po ako na ang pagiging lalaki ay hindi ang pagsigaw ng malakas, kundi ang mamuhay ng may katotohanan. At doon, nakatayo sa kantong iyon, naintindihan ko na minsan, upang iligtas ang kinabukasan, kailangang hayaan na bumagsak ang nakaraan, kahit masakit, kahit dumugo. Ngunit ang hindi ko pa alam ay mayroon pang huling liko ang kaso, isang bagay na hindi inaasahan ni Raulito, ni ako, ni nang sinuman. At nang dumating iyon, binago nito ang takbo ng buong kwento. Kapag naniniwala ka na nakita mo na ang lahat, na sapat na ang sakit, na nasabi na ang pinakamasasamang salita, at na hindi na maaaring magbukas pa ang sugat, ipinapakita sa iyo ng buhay na may mga patong pa na kailangang mapunit. Akala ko, nakahanda na ang kaso, na oras na lang ng oras, ng mga papeles, ng hearing, ng mga abogado at huwes na ginagawa ang kanilang bahagi. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman, ni ako, ni ang abogado ko, ni ang piskalya, ay ang ginawa ni Raulito. 3 araw na lang bago ang susunod na hearing. Iyon kung saan ipapakita ang lahat ng ebidensya mula sa bangko, ang mga peking dokumento, ang mga technical reports ng pirma, ang mga saksi ng notaryo, at ang digital expert opinion. Lahat ay nasa ayos. Handa kami hanggang sa tinawagan ako ng abogado ko isang gabi na may boses na mas seryoso kaysa sa narinig ko sa kanya mula nang magsimula ang lahat. Mang Toti, nag-file po ng contradiction ang anak ninyo. Natahimik ako, hindi ko maintindihan. Kontrademanda? Bakit? Anong argumento? Sinasabi po niya na senile na kayo, na hindi na kayo fit sa mental na kalagayan para magdesisyon ng legal para sa inyong sarili, na ang buong proseso na ito ay manipulado ng iba, at na ang orihinal na denunsya ay dapat i-annul. Naramdaman ko na parang naubos ang dugo ko. Sumandal ako sa mesa. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit, dahil sa hindi makapaniwala. Ang sarili kong anak, pagkatapos subukang nakawan ako, palsipikahin ang mga dokumento, gamitin ang kanyang asawa, ngayon ay gusto akong palabasin na nababaliw, na walang kakayahan. At pwede ba iyon? Tanong ko sa mahinang boses. Kahit sino po ay pwedeng mag-aligar ng kahit ano. Ang huwes ang magdedesisyon kung tatanggapin ba ang contradiction o hindi. Pero ang ibig sabihin po nito ay kailangan ninyong sumailalim sa isang opisyal na psychiatric evaluation. Court order po. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa harap ng portrait ni Lusing. Kinausap ko siya na parang nandyan siya. Ikinuwento ko ang lahat ng may luha sa mata. Nakita mo ba kung ano ang naging anak mo, mahal ko? Nakita mo ba kung hanggang saan siya aabot? At habang kinakausap ko siya, naalala ko ang mga taon na magkasama naming dinala siya sa eskwelahan. Ang mga beses na hinintay namin siya ng may mainit na tanghalian. Ang mga araw na inalo namin siya dahil bagsak sa exam. Saan nabasag ang batang iyon? Saan namin siya nawala? Kinabukasan, nagpakita ako sa hukuman tulad ng hiniling ng huwes. Sinamahan ako ni Mateo. Pumasok kami sa isang maliit na opisina na may isang psychologist at isang doktor.
Tinanong nila ako ng mga pangunahing bagay muna, buong pangalan, edad, tirahan, kasalukuyang taon, pangalan ng presidente. Pagkatapos, mas komplikadong mga bagay. Anong araw ng linggo? Ano ang ibig sabihin ng ilang salawikain? Paano lutasin ang ilang dilema? Sumagot ako ng kalmado, ng may kalinawan, dahil kahit 73 anyos na ako, mas gising ang isip ko kaysa sa maraming bata ngayon. Pagkatapos ay dumating ang emosyonal na bahagi. Tinanong nila ako tungkol sa aking pagkabata. Tungkol kay Lusing, tungkol sa aking mga anak, tungkol sa aking mga apo, at doon medyo nabasag ang boses ko. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katotohanan. Dahil maaari mong i-fake ang maraming bagay sa buhay, maliban sa sakit kapag tinanong ka tungkol sa mga minahal mo at tinalikuran ka. Nang matapos ang evaluation, tiningnan ako ng psychologist ng may pagmamahal. Inalok ako ng isang basong tubig at sinabi, "Salamat sa inyong sincerity, Mang Toti. Kitang-kita po na marami na kayong napagdaanan, ngunit kayo pa rin ang sarili ninyo sa bawat salita." Nagpasalamat ako sa isang kilos at umalis doon na nakataas ang noo. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang opisyal na ulat. Tinawagan ako ng piskalya upang ipaalam. Intact cognitive capacity, coherent emotional state, totally favorable evaluation. Binigyan nila ako ng selyadong kopya at mismong hapon na iyon, ipinakita ng abogado ko ang dokumento bilang ebidensya laban sa contradiction. Nawala ng armas si Raulito. Gayunpaman, ang isang bagay sa loob ko ay hindi na nagdiriwang ng mga tagumpay na iyon tulad ng dati dahil ang bawat hakbang na inaabante namin ay isang hakbang na palayo sa anumang rekonsilasyon. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sinunog na niya ang lahat ng tulay. Lumipas ang mga araw, reprogrammed ang hearing. Sa pagkakataong ito, magiging public ito, sino man ay maaaring naroroon. At ganoon nga, ang silid ng hukuman ay mas puno kaysa kailanman. May mga kapitbahay, journalists, maging mga dating kaibigan ng pamilya. Dumating ako ng maaga kasama ang aking laging puting kamiseta. Iyon ang pinlantsa ni Lusing ng may pagmamahal. Sinamahan ako ni Mateo tulad ng sa buong proseso. Hinawakan niya ang aking braso nang pumasok kami at bumulong sa aking tainga. Hindi po kayo nag-iisa, Lolo. Kasama niyo po ako. Dumating si Raulito ng huli, nakasuot ng suit, mag-isa, walang asawa, walang mga anak. Hindi siya tumingin sa akin. Umupo siya sa kabilang panig na nawawala ang tingin. Humiling ang huwes ng katahimikan at nagsimula silang basahin ang ekspediente. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang pagtatangkang fraudulent bank access, ang peking porma, ang peritadong pirma, ang confession ni Aling Lita, ang testimony ni Mateo, at ngayon ang contradiction na dismissed dahil sa lack of foundation. Ang bawat salita ng piskal ay parang isang bato sa likod ni Raulito. At pagkatapos, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Ang huwes, pagkatapos repasuhin ang lahat, ay diretsong tumingin kay Raulito. Ginoong Raulito de la Cruz, batay sa mga ebidensiyang ipinakita, ang hukumang ito ay maaaring magpatuloy na i-impute ang mga kaso ng attempted estafa, palsipikasyon ng pribadong dokumento, at manipulasyon ng bank data. Ngunit bago magdesisyon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magsalita. Mayroon ba kayong gustong sabihin? Nagkaroon ng tense na katahimikan sa silid. Lahat ay nakatingin kay Raulito. Nilunok niya ang laway, tumayo ng dahan-dahan, tumingin sa huwes at pagkatapos ay lumingon sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kaso, tiningnan niya ako. Ang boses niya ay nanginginig ngunit malinaw. Hindi ko po alam kung paano kami nakarating dito. Ang alam ko lang, ako ang nag-udyok sa lahat ng ito. Hindi dahil sa kulang ako sa pagmamahal, kundi dahil sumobra ako sa soberbia, kayabangan. Gusto kong makontrol ang lahat. Nagpadala ako sa kasakiman at nawala ko ang pinakamahalaga, ang aking ama. Ang buong silid ay natahimik at ako, sa loob ko, ay nakaramdam ng buhol, hindi ng rekonsilasyon, hindi ng ginhawa, kundi ng isang sakit na sa wakas ay lumabas sa surface. Ngunit ang mga salita ay hindi na sapat. Ang nasira ng mga aksyon ay hindi gumagaling ng mga diskurso.
At habang naghihintay ang lahat sa sasabihin ng huwes, alam ko na ang desisyon ko ay tapos na. Habang nagsasalita si Raulito sa silid na iyon, na puno ng mga mata, mga kamera at mga pigil na bulungan, hindi lumambot ang puso ko, ngunit nagbukas ito. Dahil ang sinabi niya, kahit huli na, kahit half-baked, ay ang unang katotohanan na lumabas sa bibig niya sa loob ng maraming taon. Sumobra ako sa soberbia. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa ulo ko, nagbabounce na parang kalawangin na kampana. Oo, anak, sumobra ka sa kayabangan at nagkulang ka sa alaala. Nagkulang ka na alalahanin kung sino ang nagturo sa iyo lumakad, sino ang sumuporta sa iyo noong nilalagnat ka, sino ang nagutom para lang ikaw ay makakain. Ngunit ngayon ay hindi na oras upang pag-usapan ang lahat ng nagkulang. Oras na para tapusin ang sinimulan ko. Humiling ang huwes ng katahimikan, nagpasalamat sa pahayag, at nilinaw na hindi nito binabago ang legal na takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos, nag-ukol siya ng ilang segundo, tiningnan ang mga dokumento, nagbago ng pahina, at sa parehong kalmado na paraan kung paano nilalagdaan ang mga sentensya na nagmamarka ng buhay, sinabi niya ng matatag ang boses, "Kinokonsidera ng hukumang ito na may sapat na ebidensya upang i-remit ang kasong ito sa formal na criminal trial, at furthermore ay kinokonsidera na nararapat na magdikta ng precautionary measures laban kay Ginoong Raulito de la Cruz para sa mga krimen ng palsipikasyon ng pirma, attempted fraud, at obstruction of justice." Bumulong ang silid. Inilagay ng abogado ni Raulito ang kamay niya sa kanyang noo, at ako, nanatiling tahimik. Hindi ako ngumiti, hindi ako yumuko, hindi ko ipinikit ang aking mga mata, huminga lang ako. Parang isang taong muling humihinga pagkatapos ng mga taon sa ilalim ng tubig. Pinalaya si Raulito habang umaabante sa formal na paglilitis, ngunit may mga restriction. Hindi siya maaaring lumapit sa akin, sa aking bahay, o sa aking mga account. Kailangan niyang isurrender ang kanyang pasaporte. Kailangan niyang mag-sign bawat linggo sa hukuman at sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, tumigil siyang maging untouchable. Nang lumabas ako sa hukuman, nakasalubong ko ang ilang kapitbahay sa pinto. Ang ilan ay pumalo sa aking likod, ang iba naman ay tumingin na lang ng may respeto. Isang ginang ang lumapit, niyakap ako at sinabi, "Hindi nagkaroon ng lakas ng loob ang tatay ko, Mang Toti. Pinalayas siya sa kanyang bahay at namatay na nag-iisa. Pero ikaw, gumawa ka ng hustisya." At ako, sa mahinang boses, sumagot, hindi para sa akin, para sa mga susunod, para hindi na mangyari ulit. Naghihintay si Mateo sa kanto. Niyakap niya ako ng mahigpit, pula ang kanyang mga mata. Sinabi niya, "Alam mo ba kung ano ang mas masakit sa akin, Lolo? Na nagkaroon ng pagkakataon si Papa na itigil ito, nagkaroon siya ng opsyon na bumaba sa tren at hindi niya ginusto." At sumagot ako, dahil minsan anak, may mga tao na mas mahal ang maging tama kaysa magkaroon ng kapayapaan. Nang hapong iyon, bumalik kami sa bahay, ang bahay na akin pa rin, hindi dahil sa pride, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hustisya. Umupo ako sa terasa, naghanda si Mateo ng kape at habang hinihintay ko siya, ipinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang hangin sa mga puno. Naramdaman ko ang boses ni Lusing sa loob ko, hindi bilang alaala, kundi bilang lakas. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Tomasito. Huwag mong kalimutan kung ano ang halaga mo. At pagkatapos ay alam ko na mayroon pa akong kailangang gawin. Pagkagising sa umaga, nagpunta ako sa notarya. Humingi ako ng urgent appointment. Ang eskribano, isang matandang Ginoo na kilala ako mula pa noong bata pa ako, ay sinalubong ako ng nakangiti. Ipinaliwanag ko ang gusto ko. Gusto kong baguhin ang testamento ko pero hindi lang iyon. Gusto kong mag-iwan ng nakasulat na hindi lang legal, kundi moral. At doon sa dispatcho na iyon na umaamoy ng kahoy at tinta, idinikta ko ang isang public letter, isang testamento ng mga salita, ng mga ideya, ng mga katotohanan, hindi para akusahan, kundi para linawin ang natutunan ko. Ang sulat ay nagsasabing ganito, "Kung binabasa mo ito, malamang alam mo na ang nangyari. Hindi ako sumusulat upang ilantad ang aking anak o sinuman. Sumusulat ako upang huwag na kailanman muling manahimik ang isang lolo.
Upang walang ama na kailangang pumili sa pagitan ng pag-ibig at dignidad. Tinaksil ako ng pinakamamahal ko. Ngunit hindi ako sumagot ng may puot. Sumagot ako ng may hustisya. Dahil ang pag-ibig na walang respeto ay isa lang. Tiningnan ako ng eskribano ng tahimik. Humingi siya ng pahintulot na lagdaan din ito bilang saksi. Ang mga salitang ito ay hindi dapat itago sa isang drawer, sabi niya. At tumango ako. Pagkatapos ay dumaan ako sa eskwelahan ng mga bata. Nagtanong ako kung maaari akong mag-iwan ng envelope na may mga sulat na nakasulat sa kamay. Ito ay para sa bawat isa sa aking mga apo. Walang reproaches, pagmamahal lang, mga kwento, mga alaala at isang pangako. Nandito ako kapag gusto ninyong muling tumingin sa mata ng inyong lolo. Nandito ako. Nang gabing iyon, habang nag-o-orange ang langit, tinulungan ako ni Mateo na diligan ang mga halaman. Tiningnan niya ako at sinabi, "Alam mo, Lolo, ang ginagawa ninyo ay hindi lang para sa inyo, para sa aming lahat ito, para sa akin, para sa mga darating. Hindi lang ninyo binabago ang inyong kwento. Binabago ninyo ang paraan ng pagtingin namin kung sino ang isang tunay na lalaki." Hindi ko alam ang isasagot, ibinigay ko lang sa kanya ang regadera, ngumiti. At naisip ko na marahil ang pinakamalaking legacy na iniiwan ng isang tao ay wala sa mana, o sa mga ari-arian, o sa mga apelyido. Nasa halimbawa ito sa mga desisyon na ginagawa kapag mas masakit. Ngunit ang hindi alam maging ni Mateo ay mayroon pa akong huling baraha, isang desisyon na ginawa ko ng tahimik, isang hindi laban kay Raulito o laban sa sinuman, ito ay para sa akin. At nang ginawa ko iyon, alam ko na sa wakas ay isasara ko na ang sirkulo. Nang umagang iyon, mas maaga akong bumangon kaysa sa nakasanayan. Naghanda ako ng kape ng kalmado. Nilagyan ko ng kaunting cinnamon tulad ng gusto ni Lusing. Umupo ako sa harap ng mesa at kinuha mula sa lumang kahoy na kahon ang envelope na iningatan ko sa loob ng mga buwan. Nasa loob ang final document na pinirmahan ko sa notarya. Hindi ito isang karaniwang testamento, hindi lang ito mga papeles ng mana, ito ay isang desisyon. Isang pinag-isipan ko ng maraming gabi, nakatingin sa kisame, nakikinig sa mga kuliglig, naaalala ang lahat ng naranasan ko, ang nawala ko, ang napanalunan ko. Ang papel na hawak ko ay nagsasabing isang bagay na malinaw, malakas at pangwakas. Ibinibigay ko ang aking mga ari-arian, ang aking bahay, at ang aking mga ipon na umaabot na sa 5 milyong piso pa 5,000. Ngunit hindi sa aking mga anak o sa nagdadala ng aking apelyido, kundi sa mga nagdala ng aking pangalan ng may respeto. Nagpunta ako sa desk, binuksan ko ang pangalawang drawer, at kinuha ko ang pangalan na inilagay ko bilang pangunahing tagapagmana. Mateo, ang apo ko, ang nag-iisang hindi yumuko, ang nag-iisang yumakap sa akin ng walang kondisyon, ang nag-iisang nagtanggol sa akin kahit tinawag siyang traidor ng lahat. Sa kanya ko iniwan ang lahat, ngunit higit pa sa mga papeles, iniwan ko sa kanya ang isang legacy, ang huwag na kailanman yumuko sa kawalan ng hustisya, kahit na ang kawalan ng hustisya na iyon ay nakasuot ng damit ng pamilya. Nilagdaan ko ang huling dokumento ng may matatag na kamay. Hindi ako nanginginig, hindi ako nag-alinlangan, dahil naintindihan ko na ang dugo ay hindi lahat. Ang nagpapagawa sa iyo ng pamilya ay ang katapatan. Mismong hapong iyon, bumisita si Mateo sa akin. Wala pa siyang alam. Nagdala siya ng pandesal at orange juice. Umupo siya sa harap ko tulad ng bawat hapon, na may calmness na bihira na lang makita sa mga bata ngayon. Kinausap ko siya nang walang paligoy-ligoy. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ng itinayo ko sa buhay ko ay wala ng halaga kung mapupunta lang sa kamay ng isang taong yumurak sa akin. Sinabi ko sa kanya na nang umalis ako sa bahay ko noong 17 na anyos ako, may pala sa balikat at walang laman ang bulsa. Ang tanging mayroon ako ay dignidad. At ngayon, 73 anyos na, iyon pa rin ang tanging pag-aari ko. Hindi nagsalita si Mateo sa loob ng ilang segundo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Niyakap niya ako ng mahigpit. Umiyak siya ng tahimik tulad ng pag-iyak ng mga lalaki na alam kung gaano kahirap lumakad ng may malinis na puso. Lumipas ang mga araw, kumalat ang balita. Tulad ng lahat sa maliit na bayan, hindi nagtagal.
Ang ilan ay tumingin sa akin ng may admiration, ang iba ng may awa, ang ilan ng may galit. Sinasabi nila sa akin na masyado akong harsh, na paano ko raw iiwan ang isang anak sa testamento. At sinasagot ko ang parehong bagay sa lahat. Ang nag-iwan sa akin sa labas ng kanyang respeto ay hindi maaaring maging bahagi ng aking mga huling desisyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pride. Ito ay tungkol sa balanse, sa pagtatapos ng isang kwento ng may hustisya, upang ipakita na ang pagiging matanda ay hindi katulad ng pagiging gago at na ang pag-ibig ay hindi naguutos na ibigay ang lahat sa pinakamalakas na sumisigaw. Hindi na ako muling kinausap ni Raulito. Walang tawag, walang sulat, wala. Ang kanyang criminal trial ay nagpapatuloy at hindi ko na ito sinasamahan ng poot, distansya na lang. Tinanong nila ako kung balak ko bang patawarin siya at sinabi ko, ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang yakapin ulit. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala ng tuluyan. At ganoon ang ginawa ko. Binitawan ko, pinakawalan ko siya sa buhay ko at tumigil akong umasa sa isang bagay na hindi kailanman darating. Dahil may mga salita na sinasabi ng huli na at may mga yakap na kung hindi dumating sa oras ay hindi na kailangan. Samantala, ang relasyon ko kay Mateo ay naging mas malakas kaysa kailanman. Dumarating siya araw-araw. Tinutulungan ako sa mga halaman, sa mga tramite, sa mga utos. Ngunit higit pa rito, pinakikinggan niya ako. Hinahayaan niya akong magsalita ng oras. Tinatanong niya ako tungkol sa aking pagkabata. Tungkol sa mga panahon ng giyera. Tungkol kay Lusing, tungkol sa mga bagay na natutunan ko. At naintindihan ko na iyon ang pinakamahalaga na natitira sa akin. Ang maikwento ang aking kwento sa isang taong talagang gustong makarinig, hindi para humusga, hindi para korektahin ako, kundi para parangalan ako. Isang hapon, nagdala sa akin si Mateo ng isang notebook. Gusto ko pong isulat ninyo ang lahat, Lolo, sabi niya. Hindi lang ang nangyari kay Papa, lahat. Ang inyong buhay, ang inyong mga laban, ang inyong kwento, at ganoon ako nagsimulang sumulat. Nang may mabagal, ngunit determinado na letra, pahina-pahina, pinupuno ang notebook na iyon ng aking boses, hindi para i-publish, hindi para maging sikat, kundi para kapag wala na ako. Mayroong aalala kung sino ako, ano ang ginawa ko, ano ang hindi ko pinayagan at bakit. At habang isinusulat ko ang mga pahinang iyon, naintindihan ko ang isang bagay, na hindi ako natalo, na hindi ako nagtapos na mapait, na hindi ako namatay ng buhay tulad ng iniisip ng marami. Sa katunayan, sa edad na iyon na maraming sumusuko, muli akong ipinanganak dahil nagpasya akong ipagtanggol ang sarili ko, dahil pinili kong mamuhay ng nakataas ang ulo, dahil naintindihan ko na ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagkamakasarili, ito ay hustisya. At ngayon, kung nakikinig ka sa kwentong ito, isang bagay lang ang hinihingi ko sa iyo. Huwag kang manahimik kung isinasantabi ka. Huwag kang magtago kung tinatawag ka nilang sagabal. Huwag mong hayaan na gamitin ang titulo ng may halaga ka. Nararapat ka sa respeto. At kung tumagos ang kwentong ito sa puso mo, gusto kong sabihin mo sa akin, ikaw, ano ang gagawin mo sa aking pwesto? Nakatayo ako doon, sa hukuman, habang inilalatag ang katotohanan. Restriksyon ang nakuha ni Raulito, nawala ang kanyang kalayaan. Para sa akin, hindi ito tagumpay. Ito ay kapayapaan. Sa wakas, naramdaman ko na walang utang na loob ang nagdikta sa aking kapalaran. Naibalik ko ang aking dangal. At si Mateo, siya ang nagpatunay sa akin na ang dugo ay hindi lahat. Ang katapatan, ang pamilya. Kaya sa iyo na nakikinig, huwag kang manahimik kung ginawa ka nilang sagabal. Hindi ka inutil. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagkamakasarili. Ito ay hustisya. Ikaw, ano ang gagawin mo sa aking pwesto? I-like at i-share mo ito. Kwentuhan mo ako.